Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo pangi. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong sacerdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang aral at ibig pa ninyo kami panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat namin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo, nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan, bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagnit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng sanit nang marinig nito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugon. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging sa pasasalamat, di ako. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yung nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nilipol niya yaong masama hanggang sa mapawi sa isip ng mata. Agad dinirin daing ng matuloy na sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisitayo. Ang walang pag-asay po. Ang taong masuliranin man sa tulong ng poon agad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Mapalad at
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga kapatid, sinabi ni Jesus sa ating mabuting balita, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mga kapatid, tayo ay nasa Huwebes, ikalawang linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Tinatanong tayo ni Jesus, kumusta na ang ating buhay pananalig? O ang ating pananalig sa Kanya? Kumusta na ang pagkapit natin sa Kanya? Nadagdagan ba ang pagpapalalim natin ng ating pananampalataya dahil sa ipinakita sa atin ngayong mga mahal na araw? Tatanong sa atin, kumusta na tayo? Naroon na ba tayo sa punto na hindi tayo mapakali kapag tayo kumakapit sa Kanya? Hindi tayo mapakali kapag tayo'y nawawala sa Kanya. Kumusta na tayo? Mga kapatid, si Jesus ang nangungusap sa ating mabuting balita na dapat tayo magkaroon ng malalim na pananalig sa Kanya. Bakit? Dahil siya na din mismo ang nagsabi na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang nananalig sa Kanya. Na walang ibang magpapalakas ng pananampalataya kundi siya lamang. Na walang ibang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan kundi siya lamang. Yun bang lagi nating isaisip at isapuso na tanging kay Jesus lamang natin makikita, mararamdaman at mapapalalim ang ating buhay pananampalataya. Sa Kanya lamang natin lahat ito makukuha. Wala nang ibang magbibigay sa atin nito. Sapagkat sa Jesus ang tumubos. Si Jesus ang ipinako sa si Jesus ang muling nabuhay para sa ating lahat. Mga kapatid, sa patuloy nating pagsimba, sa patuloy nating pagdulog sa Kanya, sa pagdarasal, sana mga kapatid, tayo ay lumalago. Lumalalim sana ang buhay natin pananampalataya. Sana hindi paurong ang paglago ng buhay pananampalataya. Na sana sa araw-araw nating pagdulog sa Kanya, sa araw-araw nating pagsimba, paglilingkod, sana ay araw-araw merong nagiging bunga, merong pagbabago sa ating sarili. Sapagkat sa pamamagitan ng araw-araw nating pagtulog, nakikita rin sana sa atin o nababanaagan din sana sa atin ang nagiging bunga
Tayo ba ay natutulungan? Tayo ba ay mas lalong napapalapit? Tayo ba ay mas lalong nababago? Kapatid, tanungin natin ang ating sarili. May pagbabago ba sa akin? Lumalago ba ako sa aking buhay pananampalataya? Naroon na ba ako sa punto na marami ng taong nagsasabi sa akin, laki na ang iyong mga kapatid, dito natin lubusang masabi, tunay nga na ang aking araw-araw na pagdulog sa Diyos, araw-araw na pagdarasal, araw-araw na paglilingkod, ang tao na sabing, naroon na ako sa na malaki na ang pinagbago. Kaya tayo rin, mga kapatid, nahamon ni Jesus na makita nawa sa ating buhay pagkapit sa Kanya ang mga nagiging bunga ng ating pagsunod sa Kanya. Hindi sana paurong o hindi sana negatibong konotasyon ang ating matatanggap sa ating kapwa. Pagkos positibong konotasyon ang ating marinig sa kanila. Pagkat ang atin sana pagdulog, ating pagsimba, ang ating pagkapit, ang nagiging bunga ay tayo magkakaroon ng buhay na wala. Ay tayo ay nagiging bago, nagiging mabuti. Sa ganon tayo makapagsabi sa ating sarili, ay nga, lumalalim na ang aking pananampalataya, ang aking pananalig sa Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayong mga tumanggap ng buhay na Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga naway buong tapang na humarap sa hamon, patuloy na pagbabago, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamahalaan, naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating maibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin pagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinangin dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng iyong sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawaan mo
at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama nating idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan tilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Kumain kayong taglay, ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.